Hi everyone! Another lesson na naman tayo. This is Grade 4 Math, Quarter 3, Module 2, Lesson 2. Identifying and describing triangles according to sides and angles. Ang nakaraang lesson natin is dinescribe natin ang triangles at quadrilateral. So ngayon naman, i-identify at i-describe natin ang triangles according sa kanyang sides at angles. Itong figure na nasa gilid, ito yung tinatawag nating triangle. Okay, so triangle is a polygon having three sides. Polygon, ibig sabihin, ang polygon is a closed figure na meron siyang tatlong sides. So meron siyang three sides, isa, dalawa, tatlo. And three angles. So ang kanyang angles is tatlo din. Ito dito, isa, dalawa, tatlo. We use the label of the vertices to name the triangle. Okay, so ang ginagamit natin para mapangalanan natin ang triangle is ang label ng kanyang vertex. Ito yung kanyang vertex, meron din siyang tatlong vertex. Okay, ito yung tip niya kung saan nag-meet ang mga line. Itong dalawang line kung saan sila nag-meet, ito yung kanyang vertex. Okay, so ito yung kanyang vertex. Ito is X, tapos ito is Y, tapos ito is Z. So meron siyang tatlong vertices. The symbol, itong symbol na ito, triangle, is used for triangle. Okay, gaya nito. Ang pagbasa natin dito is triangle X, Y, Z. Okay, so ginagamit natin ang pagpangalan ng triangle sa pamamagitan ng kanyang mga vertices. Kaya, triangle X, Y, Z. Alam nyo ba na pwede nating i-classify ang ating triangle sa pamamagitan ng kanyang sides at angles? Okay, so yun ang pag-aaralan natin kung paano natin i-identify isang triangle sa pamamagitan ng kanyang sides at ng kanyang mga angles. Classification of triangles according to angles. Okay, i-classify natin ang mga triangles according sa kanyang mga angles. Okay, first, meron tayong tinatawag na right triangle. Okay, ano yung right triangle? A right triangle has an angle that measures exactly 90 degree. Okay, so matatawag mo raw na right triangle ang isang triangle kapag meron siyang isang angle, at least isang angle na ang measure is 90 degree. Okay, alam naman natin na ang triangle meron siyang tatlong angle. Okay, gaya nito, meron siyang tatlong angle. Isa, dalawa, tatlo. At least, meron siyang isang angle na ang measure is 90 degree. Okay, so ito, ang measure niya is 90 degree. So therefore, ang triangle na ito, triangle BCD is a right triangle. Okay, tandaan natin na ang isang triangle, matatawag natin siyang right triangle kapag meron siyang isang angle na ang measure is 90 degree. Another kinds of triangle, acute triangle. Ano naman yung acute triangle? Acute triangle, it has three angles. Of course, ang triangle merong tatlong angles, measuring less than 90 degree. Okay, so kung si right triangle, meron siyang isang angle na ang measure 90 degree, si acute triangle naman, tatandaan nyo na lahat ng measure ng kanyang tatlong angle less than 90 degree. Okay, for example, this one. So itong pangalawang figure natin, itong si triangle EFG is tinatawag nating acute triangle kasi ang measurement ng kanyang angle is less than 90 degree. Kapag ganito ang kanyang measurement, perpendicular line siya, ibig sabihin 90 degree yan siya. Pero itong tatlong angle natin dito, wala tayong makikitang naka-perpendicular line, okay? So that's why ang kanyang measure ng tatlong angle is less than 90 degree. So ang tawag natin sa kanya is acute triangle. Another triangle according to angles is obtuse triangle. Ano naman si obtuse triangle? It has an angle that measure greater than 90 degree. Okay? So, i-review natin. Si right triangle, meron siyang angle na ang measure 90 degree. Si acute triangle, ang kanyang tatlong angles, ang measure is less than 90 degree o mas maliit pa sa 90 degree ang measure ng kanyang tatlong angle. Si obtuse angle naman, ang measure ng kanyang angle is greater than 90 degree. Okay, so meron siyang isang angle na ang measure is greater than or mas mataas pa kaysa sa 90 degree. Okay, so for example, ito.
nakikita natin na kapag ito ay right angle, so dapat ang linya niya is nakaganyan, nakatayo lang siya, ganyan. That is 90 degree. Pero ito siya, lumampas siya ng 90 degrees. So, ang angle I is lagpas siya ng 90 degrees. So, ibig sabihin, triangle HIG is an obtuse triangle. Kasi meron siyang isang angle na ang measure is mas malaki pa kaysa kay 90 degree. Kaya tinatawag natin siyang obtuse triangle. Okay, tapos na tayo sa classification ng triangles according to sides. Ngayon naman, according to angles. Ngayon naman is classification of triangles according to sides. Okay, so side naman tayo. Ngayon, meron tayong equilateral triangle. Ano itong equilateral triangle? Has 3 congruent sides. Ibig sabihin, it means that all the sides have equal measurement. Okay. Kapag sinabi mong equilateral triangle, ang ibig sabihin nun, lahat ng kanyang side is equal ang sukat. Gaya nito, okay? So, itong dalawang ganito, tinatawag natin ito na nagpapakita or nagpapahiwatig ito na equal ang sukat ng kanyang tatlong sides. So, tinatawag natin yung equilateral triangle. It can also be called an equiangular triangle because the measure of all its angle is equal. Okay, so ang equilateral triangle, pwede din natin tawaging equiangular triangle kasi ang measure ng lahat ng kanyang angle, itong tatlong angle niya, ang measure nito is equal din. So for example, kung si angle A, ang kanyang sukat is 60 degree, kung si angle A is 60 degree. So, ito din si angle C at si angle B, ang kanilang sukat is 60 degree. That's why equiangular triangle siya. Okay? Triangle ABC is an equilateral or equiangular triangle. Okay? Huwag niyong kalimutan na kapag equal ang measurement ng kanyang sides, ang tawag natin sa kanya is equilateral triangle or equiangular triangle kasi same ang kanilang sukat sa kanilang angle or equal ang sukat sa kanilang angle. Another type of triangle according to sides, isosceles triangle. Ano naman si isosceles triangle? It has at least 2 congruent sides. Okay, so kung si equilateral triangle is magkapareho ang sukat ng kanyang tatlong side, si isosceles triangle naman at least 2. At least ang dalawang side niya ay congruent ang sukat or equal ang sukat ng dalawang side. Meron silang equal measurement. For example, itong ating triangle DEF. So DEF, itong side na nandito at itong side na nandito, ang kanyang sukat is equal. At ang dito sa baba, hindi equal. So, dalawang side niya, equal ang kanyang sukat. So, therefore, triangle DEF is an isosceles triangle kasi ang dalawang sides niya ay equal or congruent ang sukat. Okay? So, yun ang isosceles triangle. Another type of triangle according to side is iscalene triangle. Ano naman si iscalene triangle? It has no congruent sides or equal sides. Okay, so si iscalene triangle pala, wala siyang magkaparehong sukat na side. So kung si equiangular or si equilateral, magkapareho ang sukat ng tatlong sides at si isosceles magkapareho ang sukat ng dalawang side. Si iscalene naman walang magkapareho na sukat kahit saang side. For example, ito, so mahaba dito and then pangalawang mahaba and then maliit. Okay? So, si triangle HIG is an iscalene triangle kasi walang magkapareho na sukat sa kanyang sides. Okay, so i-review natin ang classification of triangles according to side. First is equilateral triangle. Ibig sabihin, magkapareho ang sukat ng lahat ng side. Second, isosceles triangle. Ibig sabihin, magkapareho ang sukat ng dalawang side. And then third, iscalene triangle. Walang magkapareho na sukat sa kanyang sides. Okay, so I think naintindihan natin ang ating lesson kung paano natin i-identify at i-describe ang triangles according to sides and angles. So ngayon, i-test natin kung naintindihan ba talaga natin ang ating lesson. Meron tayong 6 na statements dito. Okay, so first statement has 3 angles measuring less than 90 degree. Okay, so ano yung klase na
triangle na meron siyang tatlong angle na less than 90 degree ang sukat. Ano yun siya? Ano ang tawag natin doon? Okay, so ang tawag natin doon is acute triangle. Okay, so acute triangle. Number 2, a triangle that has two equal sides. Okay, so ano yung triangle na merong dalawang equal sides? Dalawang side niya pareho ang sukat. Ano ang tawag natin doon? Isosceles triangle. Okay, so ang sagot natin sa number 2 is isosceles triangle. Now, punta naman tayo sa number 3. Number 3, it has an angle that measures exactly 90 degree. Okay, so anong klase na triangle yon na meron siyang measure na exactly 90 degree? Ano yan siya? Or maka-form siya ng perpendicular line. C, right triangle. So, ang sagot natin sa number 3, is a right triangle. Number 4, a triangle that has no equal side. Anong klaseng triangle nga yun? Yung walang equal side. Ang tatlong side niya is walang equal side. Anong tawag natin doon? Iscalene triangle. Okay, so that is iscalene triangle. And the number 5, it has an angle that measures greater than 90 degrees. So parang nakaganon ang kanyang angle. Ano ang tawag natin doon? Na greater than 90 degree ang kanyang measure sa angle. That is obtuse angle. Triangle, sorry. Obtuse triangle. Okay. And lastly, number 6, a triangle with 3 equal sides. Ano ang tawag natin sa triangle na merong magkaparehong sukat ang kanyang tatlong side? That is equilateral or equiangular triangle. Okay? So, equilateral triangle. O, di ba napakadali lang i-describe at i-identify ang triangles kahit na according to sides pa yan siya or kahit na according to angles. Basta tandaan nyo lang ang mga points na pinag-aralan natin. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!